Pagpatuloy pa po natin itong video ni Attorney Bueno. Alam niyo pa sa ilalim ng Doctrine of Qualified Political Agency o kung tawagin namin ay Alter Ego Doctrine na pinalawik sa kasong Carpio versus Executive Secretary. Yan ha, isa-isay natin. Ang Pangulo ay may napakalawak at napakaraming pambansang responsibilidad. Hindi inaasahan ng batas na siya ang personal na magmamasid, mag-inspeksyon at mag-aproba sa bawat pondo, sa bawat kontrata, sa bawat dokumento, sa bawat sulok ng bureaukrasya. Yan po ang sinabi ng Korte Suprema. Diba? Ang Pangulo po, Alam nyo kita nyo, nakakapulot tayo ng aral talaga dito kay Attorney Bueno dahil dito kay Christian Esguerre. yan po ay umaasa sa kanyang mga cabinet secretaries at subordinates. Yan po yung tinatawag natin good faith reliance. Okay? Good faith reliance ang tawag dyan. Ang hindi agad pagkaalam sa isang anomalya dahil sa napakaraming inaasikasong pambansang usapin ay hindi po katangahan. Hindi po yan. Hindi alam ni Christian Esguerra yan na maraming trabaho ang presidente ng Pilipinas. Kasi nga, hindi man lang siya nakaranas maging barangay tanod. Kamangmangan. Oh. Ako. At lalong hindi ito kasabwat o conspiracy. Dahil sa batas, ito ayon sa Estrada to, Joseph Estrada versus Sandigan Bayan. Ang pakikipagsabwatan ay nangangailangan ng patunay na masamang hangarin. Tawag dyan mens rea. At direktang pakikipagkasundo sa krimen. Hindi lang dahil huli mo nang nalaman ang kalokohan ng iba, ang kalokohan ng iyong mga pinagkakatiwalaan sa baba, ang kalokohan ng ibang public officials sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Ganyan po ang tunay na pangyayari o realidad sa ating gobyerno. Ang tanong dito may selective amnesia ba tong si Assistant Professor? Diba? May nakakalimutan ba itong mga partikular na pagkakataon o sinasadyang kalimutan? Yun. Alam niyo, ito yung nakakatawa. Baka sadya pong kinakalimutan. Diba? Kasi kahit na napakarami na napatunayan ni PBBM sa kanyang pamumuno, hindi pa rin yun nakikita ni Christian Esguerra. Hindi pa rin yun nakikita ng mga mata ni Christian Esguerra. Kung tutusin, 4 na nga ang kanyang mata, diba? 4 na nga, nakasalamin yun eh. Pero bakit hindi nyo nakikita itong kabutihan na mga nagagawa ni PBBM sa ating bayan? Kasi ako, inaamin ko po, hindi po ako pro-BBM noong nakaraang eleksyon 2022. Ako po ay sumusuporta noon kay Yorme Isko Moreno. Pero dahil nga po, sabi ni Yorme, nung nag-concede siya, lahat ng mga supporter niya, sinabihan ni Yorme, yung nanalo, suportahan ninyo. Pinili na ng taong bayan ang mamumuno sa ating bansa. Suportahan ninyo ang nanalo. At ang nanalo ay si PBBM. So ako, hindi po ako agad sumunod kay Yorme. Na kinabukasan, after ng manungkulan na si PBBM, BBM supporter na kagad ako. Hindi po. Nanahimik po ako, nag-obserba. At nagulat na lang ako sa sarili ko. Lumipas ang mga ilang panahon, ilang araw, ilang buwan, halos 1 taon.
nagulat na lang ako, pinagtatanggol ko si PBBM. Bakit? Kasi nasusura ako kay Maharlika. Nasusura ako kay Tebes. Nasusura ako dito sa mga anti-BBM. At karamihan po ng mga anti-BBM ngayon, mga kaibigan ko dati. Kaibigan ko pa rin naman silang tinitignan ngayon. Pero hindi na kami nag-uusap, hindi na kami nagkukwentuhan, wala na kaming kontak kasi nga magkakaiba na kami ng mga sinusuportahang politiko. Pero nung time na yon, nung nakita kong binabalahura masyado si PBBM, walang nag-utos sa akin, walang nag-udyok sa akin, bigla na lang ako nag-vlog ng pagtatanggol kay PBBM. Hanggang ngayon, yun ang ginagawa. Walang kahit sinong nagutos, walang kahit sinong nag-udyok. Walang kahit sinong nag-obliga. Bakit? Presidente ko yung pinagtatanggol ko. Meron akong anak, pumunta rito kanina. Ilang taon lang siya? 3 taon. Ako ba'y papayag na mamumulat sa mundong ito ang aking anak na nabubuhay tayo sa kaguluhan, sa mga karahasan, walang kapayapaan, puro gulo, puro away, puro gurguran. Ayoko nun. Kaya sinusuportahan ko si PBBM. Dahil yun ang tama. Pilipino tayo, binigay ng ating konstitusyon, ng ating bansa, ang ating batas, si PBBM, binigay sa atin. Bakit? Binigyan tayong lahat ng pagkakataon bumoto. So, siya po ang nanalo. Kaya ko sinusuportahan si PBBM. Hindi naman po yan mananalo kung hindi po yan kaloob ng Diyos. So, sinuportahan ko si PBBM simula noong mga around 2023 hanggang ngayon. Sinusuportahan ko pa rin po siya. At hindi ko po pwedeng sabihin, napaka-ipokrito ko, napakatarantado ko kung sasabihin ko na tanga o kasabwat si PBBM sa korupsyon. Dahil si PBBM ang nagsiwalat ng korupsyon sa mismong gobyerno niya. At napakasakit po nun para sa isang leader. Yung lunukin mo yung ego mo, isang tabi mo yung ego mo na magiging bahid ito, magiging mantsa ito ng iyong administrasyon. Pero hindi po inisip ni PBBM yan. Pagkus mas pinili niya na maisiwalat ang mga korupsyon, ang mga katarantaduhan sa kanyang gobyerno para maging patas sa mamamayang Pilipino. Etong si Christian Esguerra, ipokrito. Napaka-ipokrito. Kung magsalita kay PBBM, parang walang nagawang mabuti. Ngayon, Christian Esguerra, nabawasan ka ng 6,000. Humina ang live stream mo. Hindi mo pa baramdam na ang mga manonood mo, nilayasan ka dahil sa pagiging ipokrito mo. Napaka-ipokrito mo. Sa lahat nung panahon ng ating Pangulong Duterte, nasan po yung matalas at nag-aapoy ninyong panunuri bilang isang journalist? Kung namumuna kayo ng mga nakaraang administrasyon, hindi ganyan katalas. Hindi ganyan na parang nag-aapoy ang inyong mga dila. Yun, totoo. Bakit tila naging malatahimik na ermitanyo ang ilang kritiko noon? Sa kabila ng mga kontrobersiya sa Pogo revenues, sa Parmali, no? At iba't Ngayon lang naman nagkukukudayan si Christian Esguerra ng ganyan. Nung panahon ni Digong, hindi ko yan naringgan ng ganyan. ibang realignment. Pero ngayon, para kayong naka-unlimited coffee, unlimited rice, super active. Nagpupuputok ang butsi. Nagpupuputok sa galit.
at handang sumabog sa bawat linya ng budget. Kala mo, Mayon Volcano na sumabog. Kala mo, Taal Volcano. Nagmamagaling. Pasintabi kasi kayo, kung tumira kayo, tira talaga Di ba? Wala namang karanasan sa gobyerno. Gaya ng paalala do sa kaso ni Bielica versus Ochoa. Ang prinsipyo ng pananagutan, transparency at separation of powers ay dapat pantay-pantay, tuloy-tuloy at walang pinipiling administrasyon. Hindi lang kapag kailangan mong gumawa ng controversial at trending na clickbait content sa YouTube channel. Tsaka ka papasok. Sakit naman nun na Attorney Bueno, masyado ka naman. Nirerekta mo naman si Christian Esguerra. Huwag ganun. Kung wala kang ka-background sa government, huwag kang mag-aasta, nakala mo budget analyst, master of budget. Ang sakit. Mas- Ang sakit nun. Kung wala ka namang experience. Tapos kumakapuna ka para kang budget analyst, di ba? Hindi ako umabot dito sa punto na to Doon lang ako mga first 5 minutes. Pero dito, no, putya talaga. Christian Esguerra, kung ako sa'yo, mag-ano ka na lang muna, upload ka na lang muna, wag ka na mag-live. Imposibleng hindi ito napanood ni Christian Esguerra. 111,000 na to, itong video na to. Master of law. Mahirap yun. May kanya-kanya tayong linya. Limitahan mo yung sarili kung saan ka lang, where you belong. Okay? So, may payo tayo dito no? Ayan. Sige, payo. Alam niyo po yung pamamahala sa bansa at pagpapatakbo ng pambansang budget ay hindi po yan katulad ng paggawa ng syllabus sa classroom o yung pag-stream sa YouTube channel na pwede mong cut, edit, o lagyan mo ng dramatic sound effects kapag may mali. O kaya maglagay ka ng ilaw dito sa kaliwa, maglagay ka sa kanan para pumogi ka, lagyan mo pa doon sa harapan. Ang dami mong ilaw, ang ganda ng background mo, no? Ang ambience, ang galing. Hindi po ganun ang pamamahala sa gobyerno. May proseso ang constitutional checks and balances. May limitasyon ng kakayahan ng isang tao kahit siya pa ang pangulo ng ating bansa. Bago po natin akusahan ng palasyo gamit ng mga salitang anga o kasabwat, baka mas magandang magbasa muna tayo ng saligang batas, yung administrative code, administrative law, at mga desisyon ng ating Korte Suprema. Tama. Kagaya ng mga landmark cases na aking binanggit kanina. Tama. Bielica versus Ochoa. Estrada versus Sandigan Bayan. Yan po ang aking mga binabanggit na kaso kanina. Alam niyo po kasi mahirap kasing magmarunong at maging kapitan sa pagpapatakbo ng malaking barko ng estado. Kung yung karanasan mo pa lang sa paglalayag ay ang pagpapatakbo lang ng papel na bangka sa palanggana. Ang sakit nun. Pucha, parang nilamukos yung mukha ni Christian Esguerra dito, no? Akala kasi nitong si Christian Esguerra, porque siya meron ng ilan na lang ba ngayon? Tignan nga natin. Ilan na lang ang natira? 709,000 na lang Ito, 709,000 na lang. Yung live niya, tignan natin kung ilan na lang. Kita nyo, 6.6 na lang. Bumaba. Ito, 20 hours ago, 46K. Pero yung bago siya akondenahin ng mga pro-BBM vloggers at supporters, nakaka-147 siya, 156. Pero pagdating dito, kita nyo, 6.6 na lang. Yung video niya, tignan nyo, 3.1 na lang, 1 hour ago. 4 hours ago, 1.7. 1,000 5 hours ago, 1,900. Diba?
nabawasan ng napakalaki pong subscriber. 6,000 ang umalis. Diba? Parang nilamukos yung mukha niya rito ni Attorney Bueno. Kung makakuda ka kay PBBM, akala mo ka napakagaling mong kapitan ng barko. Pero ang iyong experience ay pagsasagwan lang ng bangkang papel. Naku, Attorney Bueno, medyo talagang napakatindi po ng naging banat nyo dito kay Christian Esguerra. Baka mamaya ma-call out kayo niyan. Iba yun. Barkong malaki doon sa West Philippine Sea o sa Pacific Ocean versus bangkang papel. Oo. Sa palanggana. Sa palanggana. Nagbabangka ka sa palanggana lang, Christian Esguerra, kaya wala kang karapatan na banatan, sabihan ng tanga at kasabwat yung kapitan ng napakalaking barko. Wala ka namang alam eh. Wala kang experience sa pagpapatakbo ng gobyerno. Wala kang alam. Okay, so medyo matagal na tayo. Nasa kulang-kulang 20 minutos na to. Sana po ay nakatulong ang ating lecture sa episode na to. Aral well at kita-kits sa susunod nating vlogging session. Maganda. Ayun. Thank you po, Attorney Rene Bueno. Ayan, isa yan sa mga lagi nating pinapanood. Tayo po ay nakapollow diyan at sinusuportahan natin. Meron din po siyang doon sa DZXL. Meron din po siyang palatuntunan doon. May kasama siya doon si Ate. Naku, nakalimutan ko si Ate, pangalan ng kanyang partner doon. Ang ganda po minsan ng mga talakayan nila doon. Talagang maaano ka na napaka-edukado, professional at talagang naayon sa batas ang kanyang mga opinyon at ang kanyang mga reaksyon sa issue ng bayan. Ito po alam nyo, sa totoo lang, tayo nalulungkot. Meron akong nararamdamang konting lungkot kasi nangyari to kay Christian Esguerra. 'Di ba? Yung kanyang prinsipyo kasi na matatawag o kung ano man ang kanyang pag-uugali na yan, kung ano man yung tawag dyan sa kanyang sinabihan ng tanga at kasabwat si PBBM. Nakakalungkot lang na may mga ganitong tao na after ng napakahabang panahon na nagsisilbi sa bayan si PBBM for years na sa panunungkulan si PBBM, may katulad ni Christian Esguerra na wala palang nakikitang maganda na nagawa ang ating Pangulo, no? Na kailangan pang umabot sa ganito na kukwestiyonin natin siya, na siya'y ating tatalakayin. Kasi ako, sa totoo lang, hindi naman po ako talaga nagtatalakay ng mga patungkol sa vlogger. Ako talaga, nakatutok lang ako kay Sarang Bangag, kay Digong, sa mga tukmol dyan sa Senado. Nakatutok lang ako doon. Hindi ako yung babanat dyan o dyan sa issue kay Banat Bay, issue sa mga kila Maharlo ka. Paminsan-minsan lang. Pero dito kay Christian Esguerra, pangalawang araw na ba to? Na sinusubaybayan ko yung kanyang pagbawas ng kanyang mga subscriber kasi may mali po talaga. Hindi lang, kala ko kasi 1,000 lang mawawala o kakala ko nga baka wala namang mag-unsubscribe sa kanya kasi ano naman siya, 'di ba? Journalist nga journalist ko. Pero kasi alam niyo po, hindi siya patas. Journalist ka, dapat patas ka sa pagbabalita. Journalist ka, dapat ikaw
maayos ang iyong palatuntunan at ang pinaka main goal mo ay maihatid mo ang katotohanan at ang mga malalaking issue na maipapaliwanag mo kung bakit nagkakaroon ng mga ganoong bagay, ganong issue sa gobyerno, sa pangulo, sa corruption, 'di ba? Pero bias kasi, bias tong si Christian Esguerra. Ang kanyang main goal ay sirain at igiya o iakayin ang kanyang mga manonood sa maling perception na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay tanga o kaya ay kasabwat sa korupsyon. Yun yung pinaka napakasama dito. Kasi bilang isang sikat na YouTuber, sikat na veteran political journalist, di ba? Malaki ang iyong responsibilidad para maihatid mo ang katotohanan at ang mga nararapat na impormasyon na makarating sa bawat manonood mo, sa bawat supporter mo, sa bawat subscriber mo. Kaya lang, nagkulang si Christian Esguerra dahil nilalamon siya ng kanyang pagiging bitter siguro, pagiging bitter, bakit hindi dilawan ang nasa Malacanang? Pagiging alam niyo yung yung gusto niya siya yung nasusunod, parang narcissistic, parang ganun. 'Di ba? Parang doon siya bumagsak. Parang naging narcissistic siya na gusto niya siya nasusunod. Gusto niya siya yung tama. Gusto niya siya yung magaling. Parang kulaong pala to eh. Kulaong 5.0 tong si Christian Esguerra, no? Dahil dun sa pagsasabi niya na tanga at maaring kasabwat si PBBM sa korupsyon, dun pa lang nawala na yung kanyang pagiging professional. Lumebel siya o baka nga mas bumaba pa siya sa kaisipan ng mga DDS. Baka mas pa siya, mas masahol pa siya sa mga DDS. Dahil ang mga DDS kapag po nagsalita, kapag nagbintang sa Pangulo, walang ebidensya. Si Christian Esguerra, nung tinawag niyang tanga o kaya kasabwat ang ating Pangulo, wala rin siyang ebidensya. So ano ang tawag kay Christian Esguerra? Utak didilis. Ideolohiya ng didilis. Yan si Christian Esguerra. Wala siyang pake. Kung may nagawa si PBBM, ang importante, pagmukain niyang walang silbi at inutil ang Pangulo ng Pilipinas. Kaya nilayasan siya ng nasa 6,000 na mga subscriber. At ang kanya pong live count, viewers, ay umaabot na lamang ng 1,600 to 1,700. Yung live niya kanina. Tignan pa po natin kung ano pa ang mga mangyayari dito sa channel ni Christian Esguerra, kung gaano karami pa ang lalayas at mag-aal sa balutan na subscriber niya.